So guys, welcome sa aking Catholic Rex. So bali meron tayong gagawin ngayon. Bali itong unit Chevrolet Silverado. 2022 model itong unit. So bali ang issue nito, may naka-upper sa cluster panel yan service brake pad monitor. Yan, naka-upper sa cluster panel. So na-check lang yung brake pad dito, makapal pa. Kaso lumalabas dun o nag-upper sa cluster panel na service brake pad monitor. So bali ito yung kanyang code, kanyang DTC sa brake system control module C116C front brake pad where signal circuit invalid data. Tapos may pa isa sa cluster panel yung B1325 control module circuit, power circuit low voltage. So hindi muna tayo pa-focus dito. So dito tayo po-focus sa brake system. So ating checkin muna yung sensor doon sa brake pad kung buo yung wire. So bali ito invalid data. So checkin muna natin. So bali dito sa may driver side, so bali andito yung sensor. Kasi itong wire na to, yan bali yung isang wire ng sa ABS ito, tapos yung isa rito ay wire para sa sensor. Sa kabila kasi, sa kabila, itong sa kabila sa right side, yan isa lang. So sa ABS lang ito. Pero sa kabilang side dalawa doon, ibig sabihin ABS saka na sensor doon sa brake pad sensor. So itong dito sa may driver side, sa left side. So ito lang gulong alisin ko, itong side na to sa driver side. So yan na bali makapal pa naman yung brake pad. Ayan na. Makapal pa naman yung brake pad niya. So bali ito yung sa sensor. Itong wire na to. Ito sa sensor yung nasa ito nasa ibaba. Ito sa sensor, ito yung sa ABS sensor, ito sa brake pad. So yun ang chichikin ko yung wire nito, yung connection kung saan ang naputol. So, kasi yun ito, pumunta rito, itong sensor. So check natin tong socket na to. Ito yung papunta sa sensor. So bali ito, nabunot na natin. So check ko na lang. So bali ito, checkin natin. Check natin kung meron tayong makuhang continuity. So sa back probe tayo ng socket, mag-check sa likod. So yan 000. So disconnect ka. So OL. Pero pag nakakonect, mag 00 siya. Ayan 00 OL. So balik ko ulit.
Zero zero. So lagay ko nga sa volt. So mayroon siyang 11.55 volts. So may 11.55. So buo yung linya. So disconnect ka. So wala. So kabit ko ulit. So may 11.55 volts. So ibig sabihin buo yung linya. So may problema itong sensor. So bali ito napalit ako ng bago. Ito yung luma. So ito yung bago. So try natin. O baka madumi lang itong lumang ito. Pero hindi ko na siya ikakabit. So mayroong bagong available. So kinabitan ko na. So buo yung linya kasi. Itong linya nito buo eh. So papakita sa scanner pag naka-disconnect to socket, saka pag naka-connect natin yung data niya, yung kanyang data stream sa scanner, pakita ko sa inyo. So data stream tayo. Ito front axle, click all. So pag naka-disconnect yung socket, may 11.2, 11.1 volts siya. Yan. Pag naka-disconnect. So pag nakakabit, pag naka-connect yung socket, ay magkaroon siya ng magiging zero siya. Yan na. Nag-zero, hugutin ko. So may 11.2 volts. So bali yung range niya, standard range niya ay 0 to 25 volts. So ngayon meron siyang 11.2. So kabit ko ulit. So yan, nag-zero. So okay, so babalik ko muna to, tapos checkin natin. So bali ito, wala na nag-appear sa cluster panel. So kanina to hindi ko na napakita sa inyo. Hindi pala ito lumalabas kanina yung brake pad light na yan. Kasi nga meron siyang error. So ngayon lumabas na yung front 100%, yung rear 100%. Kasi kanina ay naka-service sa brake pad monitor tayo. So ngayon checkin road test ko para ma-check natin kung babalik pa ba yung ilaw or. So bali ito wala nang code sa brake system control module. Wala na siya. So ba ito nasa BCM plus community control module, so wala na yan. Clear na lang natin yan. So itong sa control module circuit troubleshoot, so kanina hindi natin na-clear yan eh. Na-clear na lang natin. So okay, wala nang code. So road test na lang muna ako. So okay na, nakapag road test na ako. So hindi na bumalik yung ilaw.
o hindi na bumalik yung message sa cluster panel.